Pagbabahagi ng kaalaman. Ano ang pwedeng gawin ngayong Holy Week 2025? Magsinde ng isang perasong insenso candle for cleansing ng 12 a.m. sa salubong or Easter Sunday. Makakatulong ito para ma-cleanse ang buong tahanan, maganda ang pasok ng swerte, mararamdaman ng bisa sa buong taon. Para sa mga interesado, tignan ng screen, merong arrow dyan para maka-order or pwedeng bisitahin ng description. Cash on delivery na yan. Tandaan gawin ang proseso sa salubong ng 12 a.m. or Easter Sunday ng 12 a.m. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Noah. Taong 1999, Visayas. Lumaki si Noah sa pangangalaga ni Lolo Igo. Sa maliit nilang baryo, hindi na bago sa kanya ang kasakiman ni Kapitan Mauro. Bata pa lang siya, alam niya nang hindi patas ang pamamalakad. Mula sa pangingikil sa mga tao hanggang sa pangaagaw ng lupa. Lahat ay ginagawa ng kapitan para sa pansariling kapakanan. Isang hapon, habang naglalakad si Noah pauwi mula sa gubat, nakita niya ang mga tauhan ng kapitan sa tapat ng bahay. Hawak na mga ito ang isang papel na may tatak ng munisipyo. Ano pong ginagawa niyo dito? May utos ang kapitan. Kailangan nang umalis ang lolo mo sa lupang to. Ano? Matagal na kami dito ah. Wala kayong karapatan na palisin kami, no? Mula sa loob ng bahay ay lumabas si Lolo Igo. Marahang lumakad palapit sa kanila. Bagamat mahina na matatag pa rin ang tindig. Sabihin mo sa kapitan nyo, hindi niya pagmamay-ari ang lupain. May kasulatan ako mula pa sa mga ninuno ko. Hindi natinag ang mga tauhan. Isa sa kanila ang lumapit kay Lolo Igo. Hinablot ang papel mula sa kanyang kamay. Ang sabi ng kapitan, wala nang bisa ang kahit anong kasulatan. Matapos ng kaganapan, umalis na ang mga tauhan. Hindi matanggap ni Noah ang sinapit nila. Kaso nga lang, wala din siyang magagawa. Isang araw habang pauwi si Noah mula sa gubat, natigilan siya nang makarinig ng malakas na sigaw mula sa kanilang tahanan. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa lugar. Pagdating sa harapan ng kubo, tumambad ang nakakakilabot na tagpo. Si Lolo Igo, nakalohod sa lupa, duguan, habang nakatayo sa harapan niya si Kapitan Mauro at ang matabang alalay nito na si Ambo. Lolo! Wala siyang pakialam kung sino ang karap. Kagad nilapitan ng matanda at niyakap. Tinignan ng sugat sa noo at pisngi. Napakatigas ng ulo ng lolo mo, Noah. Ilang beses ko nang sinabi na umalis kayo rito. Pero nandito pa rin kayo. Ayaw niyo bang sumunod sa utos? Hindi sumagot si Noah. Sa halip ay tinignan ng kapitan. Puno ng galit ang mga mata. Kahit na, wala kang karapatan na saktan ng lolo ko. Bago pa makatayo ng maayos, sinipa siya ni Ambo sa tagiliran. Napalugmok siya sa lupa. Ramdam ang sakit na parang may sumisigaw sa loob ng kanyang katawan. Sinundan pa ito ng isang suntok sa kanyang muka, dahilan para lumabo ang paningin. Aba, matapang ka rin ha? Baka gusto mong ikaw naman yung sumunod sa lolo mo. Teka, kumalma ka, Ambo. Hayaan mo lang siya. Hinawakan niya ang buhok ni Noah at pilit na itinayo. Sa kabila ng sakit, pilit niyang binuksan ang mata. Nakita niya ang lolo na pilit ding bumabangon. Nanginginig ang mga kamay habang tinutukod ang sarili sa lupa. Apo, maawa kayo. Tama na. Aba, lakas ng lobong magsalita ah. Kung hindi ka lang sana nagbatigas, hindi tayo aabot sa ganito. Muling itinulak ang matanda.
Dahilan para bumagsak ito sa lupa. Tumama ang ulo sa bato. Tama na. Tama na, maawa kayo sa amin. Muli siyang sinikmuraan ni Ambo hanggang sa nawalan ng malay si Noah. Matapos ng pananakit ni Mauro at Ambo, tinigil nila ang ginagawa. Naiwan si Noah at ang kanyang lolo sa lupa. Parehong nangihina at halos hindi na makagalaw. Eto na ang huling babala para sa inyo. Sa susunod, tutuluyan namin kayo. Lumakad na papalayo ang kapitan kasama ang alalay. Paulit-ulit silang tumatawa hanggang sa unti-unting naglaho sa dilim. Habang nakandusay sa lupa, may malamig na hangin ang dumampi sa mukha ni Noah. Kinabukasan, nanatili si Noah sa bahay habang nagpapahinga si Lolo Igo. Halos hindi makatulog buong gabi sa sakit ng katawan at bigat ng kalooban. Sa bawat paghugot ng hininga, paulit-ulit niyang naaalala ang ginawang kalupitan ni Kapitan Mauro at Ambo. Hindi niya napigilan ng sarili. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa likuran, sa may kakahuyan kung saan siya madalas magpupunta kung gusto niyang mapag-isa. Naupo sa ilalim ng isang punong kahoy, maigpit na hinawakan ang damuhang nasa kanyang palad. Ano ba naman to? Kailan ba matatapos yung paghihirap namin? Wala na nga kaming laban, inahalipos na pa kami. Napatigil siya sa pagsasalita. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang muka. Napansin niya, may gumagalaw sa maliit na punso malapit sa kanyang kinauupuan. Dahan-dahang bumukas ang butas nito. Mula doon lumabas ang isang kakaibang nilalang. Pulang duwende. Maliit lang ang sukat nito, pero nakatitig sa kanya. Bakit ka nandito? At saka, nararamdaman ko ang galit sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Noah. Tatakbo sana pero hindi maigalaw ang katawan. Ngumiti ang duwende. Naglakad papalapit sa kanya. Pwede mo kong tawaging pula. Napukaw mo ang aking atensyon dahil sa matinding galit. Anong nais mong mangyari? Sabihin mo sa akin. Napatahimik si Noah. Hindi siya sigurado kung panaginip ba ang lahat ng ito o totoong may duwende sa harapan. Sa pagkakataong iyon, wala siyang ibang inisip kung hindi hangaring makapagigante sa mga taong umape sa kanila. Gusto kong maging malakas. Ayoko natatakot na lang palagi. Gusto ko ipagtanggol yung lolo ko. Pero hindi nga lang yung lolo ko eh. Yung buong baryo. Kasi lahat kami inaapi dito eh. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa rason mo. Basta merong galit at pag-iigante, akong bahala. Mula sa maliit na kamay ng elemento, lumabas ang pulang bato. Kumikislap kahit tirik pa ang araw. Gamitin mo ang bagay na to sa mga nais mong gawin. Lalabas ang tunay na lakas ng bato kapag handa ka na. Inabot ni Noah ang maliit na pulang bato. Nang lumapat ito sa kanyang palad, naramdaman ang mainit na enerhiya, dumadaloy papasok sa katawan. Kung sakaling merong kang katanungan o kailangan mo ng tulong, sambitin mo lang ang pangalang pula. Darating ako. Hindi na nakapagsalita si Noah. Ibinaling ang tingin sa bato na nasa kamay. Pag-angat niya ng tingin upang kausapin muli ang pulang duwende, wala na ito. Naglaho na parang bula. Napahawak siya sa dibdib. Ramdam pa niya ang kakaibang init sa katawan. Ano bang nangyayari? Totoo ba to? Magmula ng araw na yon ay hindi na mapakali si Noah. Paulit-ulit niyang iniisip kung totoo ba ang nangyari o isang panaginip lang.
Ngunit sa tuwing hawak niya ang pulang bato, ramdam niya ang kakaibang sigla. Isang pakiramdam na hindi pa nararanasan noon pa man. Maliwanag pa ang araw nang muling dumating si Ambo sa baryo kasama ang 2 tauhan ni Kapitan Mauro. Nakita niya rin ang nakahandusay na matanda, si Manong Rene. Matandang namumuhay mag-isa matapos pumanaw ang pamilya. Nakasubsob sa alikabok, hawak ang tagiliran habang nanginginig sa sakit. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng kapitan? Magbigay ka ng pera. Kapag hindi ka nakapagbigay, may parusa. Itinaas ni Ambo ang kahoy, handang ipagpatuloy ang pananakit sa matanda. Kaso nga lang bago pa ito bumagsak, isang kamay ang pumigil dito. Tama na. Wala nang laban yung matanda tapos ginaganyan nyo pa. Aba, ayos ka rin ah. Nandito na naman tong batang nagmamatapang. Hindi ka ba nadala sa nangyari kahapon? Nanlilisik ang mata ni Noah. Maigpit ang pagkakahawak sa pamalo ni Ambo. Hindi na ako papayag kung patuloy niyong aalipinin ang mga tao dito. Tumawa lamang si Ambo. Hindi seneryoso ang sinabi ni Noah. O sige nga, sabihin mo sa akin, Ulupong. Anong magagawa mo? Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Ambo sa sikmura ni Noah. Napatras ang bata. Halos mapaluhod sa lupa sa sakit. Pinahid niya ang dugo sa labi. Lahat ng galit ay nagtipon-tipon sa kanyang dibdib. Walang katarungan. Ang kasakiman ng kapitan. Ang pananakit kay Lolo Igo. Lahat ng ito ay nagpatong-patong na. Dito niya naalala ang sinabi ng duwende. Sa pagitan ng kanyang hingal, pinikit ang kanyang mga mata. Marahang binigkas ang salitang sinabi sa kanya ng duwende. Pula, kailangan kita. Lumitaw sa harapan ng pulang duwende. Siya lamang ang nakakakita dito. Kasabay niyan, nag-init ang binigay na pulang bato sa kanya. Kinuyom niya ito sa kanyang palad. Dumaloy ang isang matinding enerhiya sa kanyang katawan. Nagmulat siya ng mata. Pakiramdam niya ay napalitan ng lakas ang pagod. Ang maapdi na suntok, nawala na parang bula. Muling sumugod si Ambo. Nagbabalak na bigyan si Noah ng isa pang malakas na atake. Kaso nga lang sa pagkakataong ito ay mabilis na umilag si Noah. Sa isang galaw, agad niyang hinawakan ng bisig ni Ambo at hinila paharap. Sabay sipa ng napakalakas sa dibdib ng lalaki. Aba, talagang pinupuno mo ko ha? Muling sumugod si Ambo. Kaso nga lang sa bawat suntok na pinapakawalan, madaling naiiwasan ni Noah. Bumuelo ng atake ang bata. Malakas sa suntok ang binitawan at tumama sa panga ni Ambo. Nagpagulong-gulong si Ambo sa lupa. Napuno ng alikabok ang damit. Hindi na siya makatingin ng diretsyo kay Noah. Aray ko, ano bang nangyari? Sinubukan niyang bumangon. Lumitaw ang pulang duwende sa bandang tenga ni Noah. May binulong sa kanya. Tapusin mo na. Huwag mo na hayaang makabangon. Sige! Kusang gumalaw ang katawan ni Noah. Sa isang iglap ay lumapit siya kay Ambo. Maigpit na hinawakan ng kanyang balikat. Hindi alam ni Ambo kung bakit. Kaso nga lang bigla siyang nanghina. Hindi mo na kailangan bumalik dito. Kapag nakita kitang nananakit uli ng mga tao, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Muling tinadyakan ni Noah ang tiyan ni Ambo. Napasigaw ito sa sakit. Tuluyang natumba sa lupa. Nang makita ng 2 tauhan ang sinapit ng kanilang kasama, dali-dali silang tumakbo palayo. Magbabanta pa sana si Ambo pero hindi na tinuloy. Tumakbo siya papalayo sa lugar. Gasgas ang katawan, duguan ang labi. Naiwan si Noah mag-isa. Hinihingal pero hindi nararamdaman ang sakit. Ang pulang duwende ay unti-unting nawala sa kanyang paningin.
pero patuloy niyang naririnig ang boses nito. Nagamit mo ang lakas. Sige lang, ipagpatuloy mo lang bata. Napatingin si Noah sa hawak na pulang bato. Patuloy na nagtataka kung totoo ba ang lahat ng naganap. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa susunod. Pero sa unang pagkakataon, hindi na nakakaramdam ng takot. Matapos ang kaganapan, lalong nang dalaiti sa galit sa Kapitan Mauro. Ang balitang natalo ng isang bata ang kanang kamay. Kumalat sa buong baryo ang balita. Isang bagay na hindi kailanman matatanggap ng kapitan. Ang maramdaman ng mga tao na merong magtatanggol sa kanya na may pag-asang lumaban. Hindi makakapayag ang kapitan na mawala ang takot sa kanyang nasasakupan. Kinabukasan kasabay ng matinding sikat ng araw, sumugod si Kapitan Mauro sa baryo kasama ang 4 na tauhan. Dumiretso sila sa bahay ni Aling Marta, isang buntis na babae, asawa ng mangingisda na hindi nakabayad ng pangingikil. Sinipa ng kapitan ng tahanan dahilan upang mapasigaw si Aling Marta na noon ay nakahiga sa papag. Kapitan, ano pong kailangan niyo? Lumapit sa Kapitan Mauro habang may hawak na latigo. Pumasok ang lahat ng tauhan sa loob ng bahay. Sabihin mo sa akin, nasa nakasawa mo? Ay wala po, nasa laot, naghahanap ng huli. Malakas sa sampalang tumama sa mukha ni Aling Marta, dahilan para bumagsak siya sa sahig. Napahawak siya sa tiyan, nanginginig sa takot. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, wala akong pakialam kung paano kayo nabubuhay. Ang gusto ko lang, yung pera, ibigay niyo sa akin. Nangingilid ang luha ni Aling Marta. Pilit na pinapaliwanag na wala silang pera, na wala pang nauhuling isda ang asawa. Kaso nga lang hindi to pinakinggan ng kapitan. Hinila niya sa buhok si Aling Marta, dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Bawa po kayo, nagtatalang tao po ako. Tumawa ng malakas si Kapitan Mauro. Sa pakiramdam niya, masarap pahirapan ang isang taong walang laban. Eh di mas lalo kitang pahihirapan para hindi na mabuhay ang anak mo. Muling pinalo ng kapitan ng latigo si Aling Maura. Paulit-ulit na sumisigaw si Aling Marta, nanghingi ng tulong sa mga tao. Kaso nga lang walang naglakas ng loob na sumaklolo. Lahat ng kapitbahay ay tahimik na nakasilip sa mga bintana, natatakot na madamay sa kaganapan. Matapos ang ilang minutong pananakit, itinulak ni Mauro si Aling Marta pabagsak sa sahig. Kapag hindi pa kayo nagbayad sa susunod, mas malala ang aabutin nyo. Walang nagawa si Aling Marta kung hindi umiyak habang pinapanood ang pag-alis ng mga tauhan ni Mauro. Pagsapit ng dilim, dumating si Noah sa baryo matapos manggaling sa agubatan. Bitbit niya ang ilang panggatong at isang supot ng prutas para kay Lolo Igo. Ngunit pagbalik niya ng tahanan, natigilan siya dahil bukas ang pintuan. Binilisan niya ang pagakbang. Lolo? Lolo? Walang sumasagot. Wala sa papag si Lolo Igo. Wala rin sa likod ng bahay. Nasaan ba to si Lolo? Lolo, nasaan ka ba? Ramdam niya ang kilabot sa buong lugar. Paglabas niya ng tahanan, isang kapitbayang lumapit sa kanya. Halos hindi makatingin ng diretsyo. Noah, kinuha ng mga tauhan ni Kapitan Mauro ang lolo mo. Hindi namin alam kung saan dinala eh. Basta kinuha siya eh. Hindi na nagaksaya ng oras si Noah. Mabilis siyang tumakbo papunta sa likod ng bahay, sa tapat ng punso, kung saan nakatagpo ang pulang duwende. Pula, magpakita ka sa akin. Muling lumitaw ang pulang duwende sa harapan. Anong kailangan mo? Kinuha nila si Lolo Igo.
Hindi ko alam kung saan dinala. Tulungan mo kong hanapin siya. Hawakan mo ang pulang bato. Itoon ang isipan sa iyong lolo. Hinigpitan ni Noah ang pagkakahawak sa pulang bato. Lahat ng katangian ng kanyang lolo ay inalala. Mula sa mahinang tinig, ang mabagal na paglalakad, ang init ng kamay kapag tumatama sa kanyang ulo. Dumaloy ang kakaibang enerhiya mula sa mutya. Sumulpot ang isang imahe sa kanyang isipan. Madilim ang buong paligid. Nakahandusay si Lolo Igo. Maigpit ang pagkakagapos sa mga kamay. May pasa ang buong katawan. Nanginginig sa lamig. Alam ko na. Alam ko na kung nasan siya. Sa likod ng malaking kamalig ni Kapitan Mauro, malapit sa lumang gilingan naroon ng kanyang lolo. Pagkarating niya sa lugar ay naging maingat si Noah. Iniiwasan na makakuha ng atensyon ng mga bantay. Lumapit siya sa bukas sa bintana at sumilip sa loob. Tama ang kanyang hinala. Naroon si Lolo Igo. Nakasandal sa dingding. Hirap na hirap sa kanyang kalagayan. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Noah. Huminga ng malalim at bumulong. Pula, kailangan ko ng tulong mo. Muli niyang naramdaman ang pagdaloy ng enerhiya sa mutya. Naging mas matalas ang pandinig. Mas bumilis ang kilos. Isang bantay ang nasa harapan ng pintuan. Bago pa ito makakilos, mabilis sa sumunggab si Noah mula sa likuran at tinamaan ito sa batok, dahilan para mawalan ng malay. Dito na siya nakapasok kung saan kinulong ang lolo. Dahan-dahang iminulat ni Lolo Igo ang mga mata. Nang makita ang apo, bagyang lumiwanag ang muka, pero halata ang pagod at sakit sa kanyang katawan. Noah! Tinanggal ang lubid sa mga kamay. Inalalayan upang makatayo. Lolo, lakasan niyo po yung loob niyo ha. Kailangan nating umalis dito. Bagamat nangihina, pilit niyang inipon ang natitirang lakas upang sumunod sa lolo. Maingat silang lumabas ng kamalig. Kaso nga lang bago pa sila makalayo, isang bantay ang nakakita sa kanila. Napatingin si Noah. Kaso nga lang wala siyang oras upang makipaglaban. Mas mahalaga ang kaligtasan ng lolo. Hindi mo siya kailangang akayin. Buhatin mo. Hindi ka rin nag-iisip. Hindi nagtagal narating nila ang tahanan. Kaagad inalalayan ni Noah ang lolo sa papag. Maingat niyang pinunasan ang mga sugat ng matanda. Habang ginagawa niya ito, pinagmamasdan siya ni Lolo Igo. Bagyang nakangiti kahit nangihina pa ang katawan. Maraming salamat, Apo. Pero kahit nakaalis tayo doon, siguradong babalikan nila tayo. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Magagawan po natin yan ng paraan. Sa gilid ng bintana, pinagmamasdan sila ng pulang duwende. Unti-unti nang nagbabago ang pag-uugali nito. Kilala ang mga pulang duwende bilang tuso, masama, at puro sakit ang nais ipabatid. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa buong baryo ang ginawa ni Kapitan Mauro at Ambo. Namuo ang galit sa taong bayan, kaso nga lang wala silang lakas ng loob upang lumaban. Matagal nang nakabaon sa kanilang puso't isipan ng takot, subalit hindi ito hadlang kay Noah. Hindi na siya ang dating bata na walang laban. Ngayong hawak niya ang pinagkaloob ng pulang duwende. Gagamitin niya ang katangian nito para tumulong sa iba. Sa gitna ng baryo muling nagpakita si Mauro at Ambo kasama ang maraming tauhan. Nakatayo sa harapan ng mga tao. Buong-buo ang kumpiyansa na sila ang pinakamakapangyarihan sa buong lugar. Walang sino man ang pwedeng tumaliwas. Kung may nagbabalak, lumapit kayo. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang nyo. Naglakad si Noah papalapit sa kanila habang nakakuyom ang pulang mutya sa kanyang kamao. Natahimik ang lahat. Natatakot sa ginagawa ni Noah
dahil lahat sila ay madadamay. Ikaw na naman. Aba, hindi porket nakachamba ka noon, magagawa mo uli. Marahang lumapit si Ambo at Mauro sa kanya. Pula, alam mo na ang gagawin. Mula sa paningin ni Noah, bumagal ang pagkilos ng mga kalaban. Alam na alam niya kung paanong kukontrahin ang mga ito. Iniwasan niya si Ambo bago pa tamaan ng kahoy sa muka. Sinipa niya ang tuhod ni Ambo, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Kinuha niya ang hawak na pamalo. Ito ang ginamit upang hampasin ang batok ni Ambo. Humarap siya kay Mauro na hawak naman ng latigo. Paulit-ulit na hinahampas si Noah. Kaso nga lang, hindi tumatama ang kapitan. Madali niyang naiiwasan ang bawat palo hanggang sa buong puwersa niyang ibinato ang kahoy. Tumama ito sa ulo ni Mauro. Napatigil ang kapitan. Hindi siya makapaniwala sa nagaganap. Lahat ng tao ay natahimik. Ang mga kinakatakutan nila, duguan, nakahandusay sa lupa ang iba. Si Noah ay hinihingal man, ngunit matatag na nakatayo sa harapan ng lahat. Magsasalita pa sana ang kapitan, kaso nga lang natigilan nito. Tinitigan niya si Noah. Kitang-kita niya ang pulang duwende, nakatitig ng masama sa kanya. Pumapasok ang bawat salita sa kanyang isipan. Sa oras na bumalik kayo dito, papatayin kita at lahat ng mga kasama mo. Matapos ng kaganapang iyon, laking gulat ng buong baryo dahil biglang nagbago ang ugali ng kapitan. Naging patas, tinutulungan ang lahat ng nangangailangan sa isip ng buong baryo dahil ito sa kagagawan ni Noah. Ngunit sa paningin ni Noah, palagi niyang nakikita ang pulang duwende. Nasa balikat ni Mauro o Ambo. Nakabantay. At isang maling galaw lang ng dalawa. Siguradong mapaparusahan sila. Ang pulang duwende na inuudyokan siya na gumawa ng masama. Manakit ng kapwa. Nagbago. Ito ang naging katuwang niya upang protektahan ang buong baryo. Tunay ngang ang isang mabuting puso ay kayang baguhin kahit ang pinakamasamang elemento, ang pinakamasamang nilalang, o kahit ang pinakamapanakit na kulay ng duwende, ang kulay pula. Mga kabayan, bagong kwento pa rin yung kasunod. Ito ay kwento sa Balaw kontra Barang. Ulitin ko ha. Bagong kwento pa rin yan. Mamaya, merong mahina makaintindi. Anyways, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Macario. Taong 1980, probinsya ng Bunawan, Agusan del Sur. Sa murang edad na mulat si Macario sa kahirapan ng buhay. Pinagkaitan sa maraming bagay, hindi lang sa usaping pamilya, kundi maging sa pagkakaroon ng karapatan sa edukasyon na siyang inaasam ng kabataang tulad niya. Sa kawalan ng salapi at mapaghuhugutan ng suporta, ibinaling na lamang sa ibang bagay ang atensyon. Ang tanging yaman na iniwan ng ama bago sa makabilang buhay ay isang kalabaw. Kasabay itong lumaki. Maliit pa lamang nung unang inihabilin. Katulad niya napaslit pa sa mga panong iyon. Ito lang din ang sandigan at sandalan ng lahat ng hinanaing sa buhay. Saksi sa kahirapang pinagdaanan. Subalit magmula ng humantong sa wastong gulang, napansin ni Macario ang pag-iiba ng kalabaw, lalo sa tuwing sasapit ng takip silim. Kipit balikat lang siya nung una, pero habang tumatagal hindi mapakali dahil ang kasakasamang kalabaw ay isang elementong kalahating tao, kalahating hayop o mas kilala bilang balaw. Taglay nito ang wangis ng isang kalabaw, pero ang katawan ay mahalin tulad sa tao. Dalawang paa na lang din ang sumasayad sa lupa. Tumitindig,
naglalabas ng pambihirang kakayahan. Takot na takot nung unang nakita ang ganap na anyo. Pero habang tumatagal, natutunang tanggapin ang katotohanan. Ito rin ang tagapagtanggol niya laban sa anumang banta ng panganib at kapamakan. Kaso nga lang may mga tao din na hindi maperme. Nangangati ang kamay sa salapi, kagaya ni Tisoy. Kaya pala maaga ako napipeste kasi nandito ka. Anong ginagawa mo dito? Balak mong magnakaw sa taniman namin ano? Pagdanakaw! Wika ni Tisoy. Kagad itong sumugod ng suntok. Hindi gumante si Macario. Hinayaan ng kalabaw na habulin si Tisoy. Napatakbo naman ito. Sumigaw ng saklolo. Tumigil din ang kalabaw ng pagsabihan. Mula pagkabata hanggang tumanda, umaasa ka pa rin sa kalabaw. Wala ka bang sariling kamay? Bakit hindi ko yung gumanti? Wika ni Tisoy. Bumalik ito pagkatapos tumigil ng kalabaw. Ikaw ang walang binatbat. Puro kakuda. Ang lakas magasik ng gulo. Takbuhin naman. Kung lumapit ka dito, magsuntukan tayo. Tapang-tapangan ka din eh. Halika dito! Nakahanda pa ang kamao ni Tisoy. Tinawanan lamang ni Macario. Sa kabila ng posturang ipinapakita, mahahalata naman ang pagkaduwag. Ay nako, makipagsuntukan ka sa anino mo. Diyan ka naman magaling eh. Magyayaya tapos hindi naman kaya yung kalaban. Bahala ka sa buhay mo. Halika na kaibigan, umalis na tayo dito. Wika ni Macario. Sumampa sa likuran ng kalabaw. Duwag ka, Macario. Tandaan mo, duwag ka. Umaasa ka lang sa kalabaw. Matapos ang kaganapan, nanating ni Macario ang taniman ni Aling Guling, isa sa nagmamay-ari ng malawak na maisan sa lugar. Dito siya umi-extra bilang taga-araro. Ang kikitain ng tanging pagkakasyahin para mabuhay sa araw-araw. Kakarampot man, pero nairaraos ang sarili. Pagdating sa kubo na madalas tambayan ni Aling Guling, naabutan niya ito na kanina pa nag-aantay. Kagad pinagtrabaho sa sakahan, bagay na hindi tinanggihan. Iniwanan siya ng makakain sa tanghalian dahil luluwas sa karatig bayan para asikasuhin ang iba pang ari-arian. Nahirapan si Macario na tapusin ang pag-aararo dahil sa pagsulpot ni Tisoy. Binabato siya nito. Iniinis. Hinayaan na lamang nung una, kaso nga lang namumuro na. Itinigil ang gawain at saka hinarap ito. Sinalubong naman siya kagad. Ano ba talagang problema mo? Kahit saan ako magpunta sumusunod ka. Kunti na lang uupakan na kita eh. Di nagalit ka din. Isa lang naman yung problema ko eh. Yung mukha mo. Ewan ko ba sa tuwing nakikita ko yan umiinit yung ulo ko eh. Siguro may kung ano dyan sa mukha mo. Nakakainis talaga eh. Tugon ni Tisoy. Pinapatunog pa ang kamao habang masamang nakatitig kay Macario. Ay nako, sa dinami-dami ng pwede kong makasalamuha ikaw pa. Mahina. Mababaw kung magsalita walang laman. Kung sumuntok, parang papel na dumadampi. Lampa. Hindi nakasagot si Tisoy. Basta na lamang itong nanuntok gawa ng labis na galit. Paulit-ulit ang ginawa. Umiilag lamang si Macario. Tumigil ng madapa sa sariling galaw. Kagad bumangon, pero tumigil sa pag-atake. Oh, hanggang doon lang ba yung kaya mo? Nadadapa ka sa sarili mo. Lampa talaga. Tapang-tapangan. Umuwi ka na nga. Nag-aya pa, wala namang ibubuga. Pag binatukan kita, mamaya umiyak ka eh. Mayabang ka. Sige, kung hindi kita kayang tapatan, tignan natin kung kaya mo yung chewing ko. Sa tangkad doon, siguradong mahihirapan ka. Lalo na kapag ginamitan ka niya ng kakayahan. Pangitay ka lang dyan, isusubok kita. Dumura pa ito at saka lumakad palayo. Hinatid lamang siya ng tanaw ni Macario. Hindi man lang nakaramdam ng takot. Sanay na sa mga banta na naririnig mula pagkabata.
Ibinalik niya ang pansin sa naudlot na gawain. Pagkatapos ay nagtungo ng kubo upang makapagtanghalian. Sa kalagitnaan ng pagkain, dumating ang isang matangkad na lalaki. May tabakong hinihit-hit. Binuga sa kanyang mukha ang usok. Kumporma ng pag-uusapan. Desente. Nakamaong. Sapatos. Puting kamiseta na merong pang ibabaw na jacket. Pero kung presensya ang pagbabasihan, malayong malayo na matatawag na matino. Sino ka naman? Ang tanda mo na pero bastos ka. Kita mong kumakain yung tao eh. Mahinang tumawa ang lalaki. Walang pagdadalawang isip na hinagis sa kanin ang upos ng hawak na tabako. Sa ikalawang pagkakataon, binugahan ng usok sa mukha si Macario. Pinigil na lamang ang hininga upang hindi malanghap. Tawagin mo ko sa pangalang Agapito. Nakarating sa akin ang usap-usapan na inaapi mo nag-iisa kong pamangkin. Bagay na pinakayaw ko sa lahat eh. Alam mo ba kung ano ang kabayaran sa tuwing magagalaw ang pamangkin ko? Matindi ko maningil. Nasa 8 gulang ka na, kaya siguro alam mo kung anong ibig sabihin. Kung ganon, tsuin ka ni Tisoy. Yung tapang-tapangan na duwag. Pero pasensya na ho kayo ah. Wala kang sisingilin sa akin kasi wala naman akong gulong sinimulan. Kung may dapat mang managot yung pamangkin mo, ano ba naman siya? Magsusumbong na nga lang mali-mali pa. Ako yung nananahimik. Paulit-ulit niya akong pinupuntahan para hamunin ng away. Ang tabil ng dila mong bata ka. Parang sigurado ka sa mga sinasabi mo. Ngayon pa lang gusto na kitang subukan para mangisay ka sa kinaupuan mo. Malaki lang ang pisikal mong katawan pero kayang-kaya kitang tupiin. Matapos magsalita ni Agapito, naglabas siya ng insekto. Pinaglalaroan pa sa kamay. Kaya naman pala nagmamatapang ka. May kaalaman ka sa barang. Kung yan ang iniisip mo, nagkakamali ka. Walang laban sa akin ng ganyang pamamaraan. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Niligpit na ni Macario ang pinagkainan. Sa kabilang banda, napahugot ng hininga si Agapito. Nagtataka habang nakatitig sa binata. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na may taong nakasalamuha na alam ang kanyang kakayahan. Aba, nakakabigla. May alam ka pala sa ganitong usapin. Sino ka ba? Dahil nagpakilala ka, magpapakilala din ako. Macario ang pangalan ko. At saka hindi lang pambabarang o kulam ang aking nalalaman. Kahit ang mga aswang, nilalang elemento, engkanto, alam ko kung paano ko kontrahin. Kaya mag-isip ka na maigi kung sinong babanggain mo. Nagulat si Agapito sa mga sinabi nito. Hindi bago sa binata ang ganitong tagpo. Marami na siyang nakasalamuhang taon nakalahi ng kasamaan. Mga mambabarang, mangkukulam, manggagaway at kahit mga aswang. Sa katunayan, iilan na rin ang nakalaban niya. Sa tulong ng kanyang gabay, nakikilala ni Macario ang tunay na pagkatao ng bawat nakakausap. Kung babalikan natin ang mga yumao mong magulang, ordinaryong tao lang sila. Pero bakit marami kang nalalaman sa ganitong usapin? Siguro may gabay ka. Mutyaw anting-anting. Kung makapagtanong ka, bakit parang nakakaramdam na ako ng pangamba? Matapang ka kanina. Natatakot ka na ba? Kalmahan mo lang. Masyado kang halata, tanda. Magkadugo nga kayo ni Tisoy. Mga taong bida-bida kung magbitaw ng salita. Pero duwag naman. Umuwi ka na. Wala akong panahon ngayon dahil hindi ko pa tapos sa pag-aararo. Doon ka sa inyo. Magsama kayo ng pamangkin mo, pareho kayong duwag. Matapos ng kaganapan, palagi nang nakamanman si Agapito sa kanya. Saan man magpunta, napapansin ang presensya ni Agapito. Hindi man ito nagpapakita sa kanya, pero nararamdaman niya ang lakas.
Nasanay na si Macario dahil ganito din ang gawain ni Tisoy. Buntot ng buntot. Kaso nga lang sa pagkakataong ito, hindi na normal na tao ang nakamasid sa kanya. Isang gabi habang papawi sa barong-barong, inabangan siya nito sa daanan. Kagad pinahinto ni Macario ang kalabaw. Hindi nag-abalang bumaba. Kinausap habang nakasampa sa likod ng alaga. Mabuti naman hindi multo yung humarang. Matatakot sana ako eh. Ibang klase ka rin ano. Araw o gabi hindi mo ko tinitigilan. Ano bang kailangan mo, Agapito? Alam kong araw-araw ka nakamasid sa akin. Malayo ka man, nararamdaman ko ang presensya mo, tanda. Talagang nabibighani lang ako sa katangian mo. Kaya inoobserbahan kita eh. Sino ka ba talaga? Anong klaseng tangan ang meron ka? Sabihin mo sa akin, baka pwede tayong maging magkaibigan at magtulungan. Ay nako, talagang may pinagmanahan si Tisoy. Wala ka bang ibang may tatanong? Yan lang. Ilang beses ka na. Tumabi ka nga. Gusto ko nang umuwi, nagugutom na ako eh. Tumabi si Gapito. Nilampasan niya ito pero matapos ang ilang hakbang, nagulat na lamang na maging aktibo ang tangan. Kasunod nito ay ang pagsalubong ng aswang. Huli na nang mapansin kaya tumilapon matapos mabangga. Dumiretso pa sa ilalim ng puno ng kawayan. Sa kabilang banda, kumilos na ang kalabaw. Nagpalit ng anyo ang alaga. Nagpakita na ang balaw. Nanlilisik ang mga mata. Hinabol ang aswang. Naabutan niya ito pero daplis lang ang tumama na atake. Tama na kaibigan. Sigurado ko napuruan mo yun. Ikaw pa, napakalakas ng atake mo. Halika na nga, tulungan mo ko dito, sakit ng ulo ko. Tumama pa ako sa kawayan. Sa susunod kasi, patulan mo na. Masyado kang mabuti. Kayang-kaya naman nating patayin. Sumunod naman ang kalabaw. Muli siyang kinarga. Binaybay ang daan patungo sa tahanan. Nawala ang pananakit ng ulo makalipas ang ilang sandali. Hindi man natin nakita ang mukha ng aswang pero sigurado ako si Agapito yun. Siya lang naman yung nasa paligid eh. Amoy niya lang ang napansin ko. Hindi ka naman siguro nasaktan ano? Nagpapatawa ka ba? Paano ako masasaktan? Oo nga pala. Bakit ba kita tinatanong ng ganyan? Ito kasi si Tisoy at Agapito. Nahawa na tuloy ako ng kamangmangan ng utak. Di bali na nga. Matapos magsalita, may kung anong tumutuka sa bintana. Binugaw niya ito sa pag-aakalang naligaw na ibon. Kaso nga lang hindi umalis. Pagkalapit niya, bumungad ng pag-atake ng malaking ibon. Napuruhan siya sa mata. Napatras ng magsipasok ang hindi mabilang ng mga bubuyog. Tumalon palabas ng bintana si Macario upang puntahan ng alagang kalabaw. Kaso nga lang, nakawala ito sa tali at kumaripas ng takbo. Teka kaibigan, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Hinabol ni Macario ang kalabaw. Hindi siya makampante dahil nangyari ito noon. Nagwala ang alaga. Sa masukal na bahagi ng kagubatan nakarating, hindi pa natunton ang kinalalagyan ng kalabaw pero naririnig ang paghangos nito. Maingat si Macario dahil napansin na maraming naglabas ang insekto sa mga halaman. Iba't ibang uri na makamandag na insekto. Ang iba sa mga ito ay lumalapit sa kanya hanggang sa naamoy na ang samyu ng nilalang. Agapito, alam kong ikaw yan. Wala akong ibang kilala na mapanghas kung hindi ikaw lang. Lumabas ka sa lungga mo. May pinagmanahan talaga ang pamangkin mo eh. Nananalaytay sa dugo niyo ang pagkaduwag. Gumagamit ka pa ng mga insekto. Magmano-mano tayo. Mula sa kung saan tumilapon ang kalabaw, ganap na ang anyo nito. Natumba pa ang punong tinamaan.
Kasunod ay ang pagpapakita ni Agapito. Sumasambit ng orasyon habang nilalaro sa kanyang kamay ang lagayan na merong iba't ibang uri ng insekto. Huminto at ngumiti ng mapatingin sa kanya. Duwag, diyan ka nagkakamali. Inuna ko lang ang alaga mong kalabaw. Masyadong malakas sa mga balaw, pero mahina ang utak. Napaluhod ang alagang balaw habang naglalabasan sa magkabilang tenga ang walang tigil ng mga insekto. Dumudugo ang mga ilong nito. Paulit-ulit na hinahampas ang sariling ulo dahil sa pagkairita sa mga alagang insekto ni Agapito. Hayop ka. Hindi ka talaga marunong lumaban ng patas. Tayong dalawa maglaban na Agapito. Huwag mong idamay ang alaga ko. Lumalala na ang sitwasyon ng alagang balaw. Dumarami ng dumarami ang naglalabas ang insekto sa bawat butas ng katawan. Walang tigil na rin ang paglabas ng dugo. Kahit anong tawag ang gawin, hindi siya naririnig. Mula sa pagkakaluhod ay humandusay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Macario. Nang hina ng bumagsak ang alaga, sa galit ay sinugod si Agapito. Nag-iba ang katangian ni Macario. Maigpit ang pagkakahawak sa patalim. Nasa kalaban lamang ang atensyon. Dinama ang espiritu ng alagang balaw na siyang gumagabay sa kanya. Bawat galaw ni Agapito, nahuhulaan niya bago pagawin. Sa walang tigil na pagsugod, nataranta si Agapito habang nagsusumikap na ilagan ang mga atake. Nabitawan ang lalagyan ng mga insekto at natigil ang pag-oorasyon. Ano? Iiwas ka na lang ba? Lumaban ka. Nasaan ang tapang mo? Kumalma ka, Macario. Tignan mo ang alaga mong balaw. Wala ka bang balak kumustahin? Parang wala na siyang buhay. Nakahandusay na sa lupa. Pilit siyang nililinlang ni Agapito. Nilingon ni Macario ang kalabaw. Nakatihaya ito at hindi na gumagalaw. Ilang beses tinawag pero hindi sumasagot. Lalapit na sana siya para daluhan. Kaso nga lang, napansin niya ang mabagal na paggalaw ng buntot. Nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Kaya naman binalik niya ang pansin kay Agapito. Wala na akong pakialam sa alaga ko. Ituloy natin ang laban. Hindi umatras si Agapito. Wala na ang lagayan ng mga insekto, kaya napilitang magpalit ng anyo bilang aswang. Lumaki ang hubog. Humaba ang mga kuko. Nanlilisik ang mga mata. Tumulis ang mga pangil habang naglalaway. Napatras si Macario. Hindi inasahan ng ganitong wangis ng kalaban. Kaya pala nagyayabang. May ibubuga pala. Di bale, tignan natin kung sapat ang lakas mo para tapatan ang alaga ko. Mula sa pagkakahandusay, dahan-dahang tumayo ang balaw. Mas lalong nanlisik ang mga mata nang makita ang kalaban. Sa puntong ito, hindi nalalayo ang itsura ng dalawa. Nagsimula na ang salpukan. Tumabi si Macario. Naganap ng pwesto sa gilid upang mabigyan ng malaking espasyo ang sagupaan ng dalawa. Bawat atake ng mga ito, nasasalo ng bawat isa. Kalkulado ang lakas, hindi nagpapatinag. Parehong nagsasabayan ang mga galaw. Kung susuntok ang isa, gaganti din ng suntok ang isa pa. Humantong sa punto, kahit sa ere ay nagpapalitan ng lakas. Sa kabilang banda, hindi matukoy ni Macario kung sino sa dalawa ang napupuruhan. Patas ang atake. Hindi nakikitaan ng kalamangan. Siya naman ay hindi maiwasang magdasal. Malaki ang tiwala sa alaga, subalit nangangamba dahil malakas din ang kalaban. Ilang sandali pa, sabay na bumagsak ang dalawa. Pumagitna ang mahabang katahimikan. Walang nakagalaw sa dalawang halimaw. Parehong bagsak at habol ang hininga. Kaibigan,
Hindi to ang panahon para panghinaan ka. Tumayo ka. Tapusin mo ang halimaw na yan. Ilang sandali ang lumipas. Sabay gumalaw ang mga ito. Nagpatuloy ang sagupan. Sige kaibigan, ipakita mo ang lakas mo. Dangal ng mga balaw ang nakasalalay, kaya hindi ako pwedeng pumagitna. Tapusin mo siya! Wika na Macario. Hindi mapalagay sa kinakatayuan. Sa pagpapatuloy ng laban ay unti-unting nangihina ang aswang. Hindi na maigalaw ang kanang braso matapos mapuruhan sa balikat. Ito na rin ang hinawakan ng elemento, binalian. Napasigaw ang nilalang habang nakasubsob ang kabilang pisngi sa lupa. Hindi makagalaw dahil inapakan sa ulo. Kumusta Agapito? Sana sinama mo yung pamangkin mo dito para pareho kayo natapos. Inis na ako sa inyong dalawa eh. Biglang nagbago ng anyo si Agapito. Bumalik sa pagiging tao. Humahagulgol at nagmamakaawa. Patawarin mo ko. Macario, pag ako hindi na ako ulit. Kung gusto mo pagsisilbihan kita, ituturing na amo, pagbigyan mo lang ako sa pagkakataong ito. Ayoko pa mamatay. Nakikiusap ako sa'yo. Tumingin ng balaw kay Macario. Nagaantay sa kanyang pasya. Nakasalalay sa sasabihin ng gagawin nito. Hindi kikilos nang hindi na ayon sa desisyon niya. Pati si Tisoy, pagsasabihan ko na huwag kang guluhin. Pwede mo kaming utusan kahit ano gusto mo susundin namin. Huwag mo lang ako patayin, Macario. Maawa ka. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng awa si Macario nang makita ang kalagayan nito. Bali ang balikat. Umiiyak. Nagsusumamo. Nagdadalawang isip kung ano ang susundin. May parte sa kanya na nagsasabing kawaan. Meron ding parte na bumubulong na tapusin na lamang dahil sa pagkalimaw nito. Napabuntong hininga si Macario. Ay nako na sige. Subukan mo lang manggulo uli. Kayo ng pamangkin mo. Hindi na kita kakawaan sa susunod. Siguro naman magtatanda ka na sa nangyari ngayon. Sa susunod na hamunin mo ko, pasensyahan tayo. Dali-daling lumod si Agapito. Paulit-ulit na yumuko bilang pasasalamat. Pagkatapos ay hinatid na lamang ng tanaw habang paika-ikang humahakbang bitbit ang baling braso. Sa kabilang banda, iniwanan ng alagang kalabaw si Macario. Nararamdaman niya ang pagtatampo ng alaga. Naiintindihan ng himutok nito. Kinausap ng makarating sa tahanan. Alam ko na gusto mo siyang patayin kaibigan. Hindi lang tao may karapatan mabigyan ay kalawang pagkakataon, no? Tao man, o hayop o kahit anong nilalang, dapat nating pagbigyan. Pare-pareho tayong namumuhay sa mundong ito. Iba lang yung Ay nako, talagang tumalikod po. Oh. Hindi nagawang tapusin ang salita ng talikuran ng kalabaw. Hindi na ito naitali dahil mabilis ang paghakbang. Sinundan pero mas lalong lumalayo. Hinayaan na lang muna. Inantay ang pagbabalik. Kabisado niya ang ugali ng alaga. Umuuwi kapag natapos ng magtampo. Naghintay siya na nagintay. Ilang oras na ang dumaan. Wala pa ring nagpakitang kalabaw. Hindi na mapakali si Macario kaya nagpa siyang sundan. Nag-iwan ng baka sa daanan ng alaga. Nagsisilbing gabay upang matunton ng kinaroroonan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarating siya sa tahanan ni Agapito. Nakita pa niya si Tisoy sa may bintana. Mula sa kinalalagyan tanaw niya ang alagang elemento. Ganap na ang anyo nito. Nakapatong pa sa malaking puno sa tabi ng tahanan. Katulad ni Macario, pinanood din nito ang ginagawa ng magtiyo. Dahil tahimik ang paligid, narinig kahit papano ang pinag-uusapan. Sabi ko naman sa'yo, Tio Agapito eh. Yung Macario na yun hindi basta-basta. Sa tingin ko may anting-anting yun eh. Kaya nagawa kang labanan, tignan mo nangyari.
Ikaw pang napuruan. May babalik pa ba yung braso nyo? Ang lala niyan. Braso ko lang ang napuruhan. Hindi ang kakayahan ko mambarang. Napinsala man ng alaga niyang elemento ang malaking bahagi ng pagiging aswang ko. Ang pambabarang ay hindi. Mahina pa rin ang pag-iisip na Macario. Dadala sa pagmamakaawa ko eh. Sisiguraduhin ko sa puntong ito, matitikman niya ang aking ganti. Mapapagtanto niya na mali ang pagiging maawain. Walang binatbat ang lakas niya sa ginawa kong pagmamakaawa. Wika ni Agapito. Humagalpak sa pagkakatawa. Hirap man sa paggalaw, sinika pa ring magawa ang ritual ng pambabarang. Nakaalalay si Tisoy sa ginagawa nito. Hindi pa man nakapagsisimula, pero nabulabog ng lumitaw ang elemento. Gamit ang liksi at bilis, tumakbo sa kabuuan ng tahanan. Pagkatapos ay tinangay. Sinira ang mga kagamitan ng pambabarang. Sinakal si Agapito at sakay binalibag sa labas. Isinabay na rin ang pamangkin na si Tisoy. Parehong hindi nakagalaw ang dalawa. Matapos tumama sa puno, bumagsak sa naglalakihang bato. Masyado ka nagpakampante. At aminin ko ako din. Nagpadala ako sa awa mo. Malas mo lang hindi pumayag ang alaga ko. Sinabihan mo siyang mahina ang utak pero hindi siya naniwala sa'yo. Siya pa mismo nagpunta dito para alamin ang susunod mong hakbang. Balak mo akong patayin ha? Tignan natin kung magagawa mo pa yan. Sumenya si Macario sa balaw. Nagpalit na ito ng anyo. Sinubukan pang lumaban ni Agapito, kaso nga lang wala nang nagawa. Sinakalang matanda hanggang sa nalagutan ng hininga. Mangiyak-ngiyak si Tisoy habang nakatingin sa walang buhay na tiyuhin. Dali-daling nagmakaawa, kaso natigilan ng sapakin ng balaw. Ikaw naman nagmamadali masyado. Hindi na ako magpapadala sa pagmamakaawa. Kakausapin ko lang sana kaso tinuluyan mo na eh. Kaibigan, wala sa isip ko na patakasin ang kahit sino nakakalaban. Pero sana naman. Hindi na ituloy ang sasabihin. Tumalikod na naman ang balaw. Bumalik na ito sa pagiging kalabaw. Sinundan niya ang alaga at muling kinausap upang hindi na magtampo. Ilang araw ang lumipas bago sila nagkaayos ang balaw. Nakakatakot man kung titignan. Malakas man ang pangangatawan. Pero malambot ang puso ng balaw kapag ang ginagabayan ang pinag-uusapan. Mapait man ang sinapit nila, nabunutan ng tinik sa lalamunan. Wala nang Tisoy na araw-araw ng gugulo, nang bubulabog at naghahamon. Ito lang naman ang bukod tanging sumusubok sa kanyang pasensya. Kung hindi lang dumating sa lugar ng tiyuhin, mananatili sana ang alitan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang katangian ni Agapito ang nag-ugat ng matinding kamatayan. Sa paglipas ng panahon, naging payapa na ang buhay ni Macario kasama ang alaga. Yun na ang huling laban dahil sa kabutiang palad. Wala nang naligaw sa kanilang landas na may masamang intensyon. Naging maingat na rin upang maitago ang totoong katangian ng kalabaw. Isa itong napakalakas na elemento na kung tawagin ay Haring Balaw. Pagbabahagi ng kaalaman, ano ang pwedeng gawin ngayong Holy Week 2025? Magsende ng isang perasong insenso candle for cleansing ng 12 a.m. sa Salubong or Easter Sunday. Makakatulong ito para ma-cleanse ang buong tahanan, maganda ang pasok ng swerte, mararamdaman ng bisa sa buong taon. Para sa mga interesado, tignan ng screen, merong arrow dyan para maka-order or pwedeng bisitahin ng description, cash on delivery na yan. Tandaan gawin ang proseso sa Salubong ng 12 a.m. or Easter Sunday ng 12 a.m.